Isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Kuya Attorney Noel na may bagong ibabahaging kaalamang legal sa inyo. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Binabati ko yung aking mga subscribers, mga viewers sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Meron din tayong mga subscribers and viewers abroad. Sa US, pinakamarami nating subscribers yan at viewers. Sa Canada, Japan, Australia, sa Saudi Arabia, mga kababayan nating OFWs, no? Pati sa Hong Kong. Ayan. Sana ay mawili kayong manood dito sa aking channel, ditong aking mga vlogs. Ano po? Okay. O bago ako magsimula sa ating panibagong vlog ay papaalalahanan ko lamang ang ating mga viewers. Yung mga, siyempre marami tayong nakikita basta tungkol dito sa Philippines, mga political commentaries ng mga ng mga vloggers ay sana suriin nating maigi kung alin ang mga fake news at kung ano ang mga katotohanan. Sapagkat pag tayo ay nadala ng mga fake news at tayo ay wala sa katotohanan, maaari tayong ipahamak niyan in the future. Tandaan po natin kung anong pinaniwalaan natin na pag ito ay masama o hindi tama o fake news, maaaring maimpluwensyahan ang ating pananaw sa buhay niyan at ang maging direksyon ng ating buhay ay hindi pumunta sa maganda. So, tandaan lang po natin yan. Kasi nakikita ko ang daming mga vloggers na hindi maganda ang mga sinasabi sa kanilang mga vlogs at hindi totoo. Okay. So, tayo naman po dito ay yung iba ang ating topic. Neutral tayo sa mga pag-uusap nila. Pero, yun lamang po ang paalala ko sa inyo. Okay. Ngayon, meron tayong panibagong topic tungkol sa lupa. Ito naman ay pwede bang ibenta ang lupa kahit ito ay nakasanla? Yan po ang sasagutin natin ngayon. Okay po, so sagutin natin yan. Pwede bang ibenta ang lupang isnanla? Pwede po yan. Pwede pong ibenta. Nakalagay kasi sa Civil Code of the Philippines under Article 2130, a stipulation forbidding the owner from alienating the immovable mortgage shall be void. Ano pong ibig sabihin yan? Kapag inilagay sa yung kontrata ng sanlaan o kasunduan ng sanlaan na dapat ay pinagbabawal sa nagsanla na i-alienate ang property o ibenta niya o isanlaan niyang muli, ito ay void kapag yun ay inilagay sa kontrata. Ito ay walang bisa. So ang ibig sabihin niyan, yung lupang isinanla, pwede mo pa rin yan ibenta. Yan ay kinonfirm ng Supreme Court of the Philippines na sa isang naging kaso na hindi dapat ilagay o kung may nakalagay man na stipulation sa kontrata na bawal ibenta ng nagsanla ng lupa sa pinagsanlaan. Bawal ibenta ng nagsanla ang lupa. Yan ay void o walang bisa. Okay, so yan yung unang tanong natin. Ang pangalawang tanong, kung ibebenta ba ng nagsanla ng lupa, kung ibebenta ng nagsanla ng lupa ang kanyang lupa sa iba, kailangan pa ba niya ang consent ng pinagsanlaan? Ayon pa rin sa Supreme Court,
at base na rin sa Civil Code of the Philippines, hindi po yun kailangan. Hindi na kailangan ng consent from yung mortgagee o yung pinagsanlaan na magpapaalam muna sa kanya at magbibigay siya ng consent para lamang ibenta ng mortgagor o nagsanla yung lupa niya. Hindi na po kailangan ng consent. Although, siyempre, ang nagsanla naman ng lupa ay pwede rin naman niya yung sabihin sa pinagsanlaan niya at alokin niya na ibinebenta ko na itong lupang ito. Pwede rin naman yun. Yun naman ay iaalaw ng batas. Ang hindi lang inaalaw ay yun nga, yung hihingi pa ng consent. At pangalawa, yung automatic na kapag hindi nakabayad sa pinagsanlaan na yung lupa. Yan po, hindi po yan, yan po ay mga pinagbabawal na stipulasyon at pinagbabawal na act ng sanlaan. Okay, so hindi na kailangan ng consent pag ibebenta ng nagsanla ng mortgagor ang kanyang lupa. Bakit ba ito ginawa ng Supreme Court at nakalagay na rin sa batas? Sapagat ang pinagsanlaan o ang mortgagee ay hindi naman niya dapat kontrolin ang nagsanla sa pagdidispose ng kanyang property. Wala namang karapatan ang pinagsanlaan kung anong gustong gawin ng nagsanla. Hindi niya dapat kontrolin. Unang-una, the ownership of the land still belongs to the mortgagor dun sa nagsanla. Okay, meron tayo kasing mga examples niyan. Ano po? Isa lang ito. Halimbawa, isang tao, individual, nagsanla sa bangko. Let's say sa bangko. Ang amount ng sanlaan ay 300,000 pesos. Pero ang actual value ng properties, let's say 1 million pesos. So 300,000 ang pagkakasanla, pero ang actual value ng lupa ay 1 million pesos. Hindi kailangan o hindi pwedeng pigilan ng bangko kung ang nagsanla ng lupa sa kanila ay ibebenta yon sa iba. Walang dapat na ganong stipulasyon sa kontrata nila. Sapagat hindi nga inaalaw na kontrolin ng pinagsanlaan ng mortgagee, ang mortgagor, ang nagsanla, kung anong dapat niyang gawin sa kanyang property. Biro mo naman pag kinontrol ng pinagsanlaan, 300,000 lamang ang pagkakasanla. Ngayon, kung hindi ganyan ang batas, kawawa naman yung nagsanla. Kung halimbawa hindi siya makakabayad o hindi niya kayang bayaran talaga yung 300,000 pesos, ang remedy na lamang niya ay ibenta yung lupa niya. Pero may ibebenta naman niya ng 1 million pesos, babayaran niya yung 300,000 pesos, may 700,000 pesos pa. So, pinaprotektahan din ng batas. At base na rin sa ruling ng Supreme Court, yung nagsanla. Kasi, alam naman natin, yung sanlaan, pag isinanla mo ang isang lupa, hindi naman yan yung actual value o market value ng lupa talaga. Yun nga, merong paraan o computation dyan ang mga mortgagee kung paano nila nire-releasean ng amount na yun nga, bayad dun sa sanla. So, kawawa yung biro nyo, kung halimbawa ang bangko pipigilan yung nagsanla sa kanila na hindi mo yun pwedeng ibenta sa iba. Nakasanla yan sa akin ng 300,000 pesos. Ngayon, kung hindi ka makabayad, ririmatahin ko yan. So, that is not the case. That is not allowed by law and by the ruling of the Supreme Court. Binibigyan laya pa rin ang nagsanla ng lupa para ibenta niya to kung kinakailangan. Para hindi naman siya sobrang agrabyado sa hindi niya kung sakasakaling hindi niya mabayaran yung pagkakasanla. Okay. So, sana po maliwanag yan. Sa mga susunod kong vlog, pag-uusapan naman natin. Kasi alam niyo po sa sanlaan, hindi naman yan pag narimata, automatic. Pwede nang kuhanin agad ng
ng pinagsanlaan o ng mortgagee. Meron pong procedure na itinalaga ang batas. Yung mga tinatawag nating una, yung extrajudicial foreclosure of mortgage. Pangalawa, yung judicial foreclosure of mortgage. Meron pong mga procedure, step by step, na gagawin bago makuha ng pinagsanlaan ang lupa sa nagsanla. Kung sakasakaling narimata nga, hindi nabayaran sa binigay na due date o binigay na period to redeem, to pay yung loan mortgage o yung amount ng pinagsanlaan, hindi nakabayad, ayun, pwedeng rematahin. Pero under the law, meron pong procedure. Yan po pag-uusapan natin sa mga susunod kong vlog. Pero sa ngayon, sana po ay meron kayong nakuha at magkita-kita tayo sa susunod kong vlog. Maraming pong salamat.